umpisahan muna natin ito mga kababayan. Okay? Game, pakinggan natin si Takeru. Alam kong hindi nyo magugustuhan to, no? Mukhang hindi. Mukhang walang kinalaman po sa politika yung nangyari kay Alicia. No? Base sa mga nakausap namin. No? Ayun yun. No? Alam nyo, medyo mayat din kasing magsalita. Para doon sa mga magtatanong, bakit nila nalaman? Sila po talaga yung mismong nakatutok at alam ko, magkakasama sila ngayon para tulungan yung kaibigan natin at para mas malinawan po lahat, mga kababayan, yung kay Mima Alicia. Ng ganito, especially under investigation pa yung kaso, baka makasira pa nga. Pero ang point natin dito, no, parang siguro parang karapatan nyo malaman eh. Hindi man buo, pero part of it kailangan nyo malaman kasi tayo po, no, naghihintay tayo ng katotohanan, especially si Alicia. Hindi naman yan simpleng tao lang, public figure na rin po yan. Right. Oo. Actually, magkasama kami kanina, magkakasama kami kanina, no? Kami magtatropa, ako, si Mike, si Chris, no? Kakasama kami kanina. Medyo marami kami kanina. So, andito kami ngayon, no, sa isang, makita nyo sa isang salon, no, na kung madalas dito kami nag-uusap madalas, no. So, si Ballpoint hindi sumama, ewan ko dun, no. Sa ano na raw siya. Ngayon, pag pumunta po kayo sa sa wake ni Mima Alicia, no, andun si Ballpoint, sigurado. 3 araw siya nandun, sinabi niya na. Ako, makita niyo ako doon baka sa Tuesday lang. Kasi Monday. Okay, ikat ko. Ano yung sinasabi ni Takeru Miyamoto dito? Kasi po, ang plano is ipapublic po yung, ano ba sa Tagalog yun? Ipapublic po yung lamay ni Mima Alicia, i-open po doon sa mga sumusuporta, doon sa mga sumusubaybay, doon po sa mga followers ni Mima Alicia, mga kababayan. Sa lahat ng nagmamahal kay Mima Alicia. At makikita nyo po sila Takeru Miyamoto doon, gaya po na sinabi, at sila Ballpoint. Burol, sabi ni Jordan G. Tsaka Wednesday, dialysis ko yun. So, baka makita nyo ako doon. Ako po, kung sakali man na nandiyan kami sa Pilipinas, no po, for sure, magpupunta din po kami hanggang sa maihatid sa huling himlayan yung kaibigan natin na si Mima Alicia. Bunso po, mga kababayan, bunso po ng mga vloggers na sumusuporta po kay Pangulong Bongbong Marcos. Bunso po ng mga vloggers na sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas, so, mga kababayan. After Tuesday, siguro tanghali hanggang madaling araw, siguro nandun ako. Oo. Kasi di na ako pwedeng magstay ng Wednesday kasi nga po dialysis ko po ng Wednesday. Sabi ni Tina B, wala pang lugar kung saan yung wake. Actually, may nabanggit na sila. Kumbaga, ang sinasabi ni Takeru Miyamoto is Quezon City. Pero ulitin ko po, sabi ko, nung mga kahapon, ayokong i-live, ayokong i-content si Mima Alicia. Kaya lang, yung mga ganitong kailangan na malaman po ng mga kababayan natin, ng mga viewers natin, ng mga followers natin, kagaya ninyo, kailangan din po pala talaga. Kasi mga boss, ako, kaya tingnan nyo, nung nalaman natin yung balita about Mima Alicia, hindi na tayo hindi ako nag-live nung umaga na yon, hindi din ako nag-live nung gabi na iyon. Kasi, as in, ayokong isipin ng tao na, eto, ganito, bakit yung kaibigan nila, ngayon, siya yung kino-content nila, etc. Kaya lang, ako po, wala sa Pilipinas. Pero yung message po sa akin, ang dami, mga kababayan. Kaya kinakailangan ko kumonekta talaga kay Takeru Miyamoto. Konektado naman po kaming lahat, mga bossing Chief Amo, sir. Kaya lang, meron kaming kanilang mga buhay, no? Kaya, syempre, nabibisi doon sa mga negosyo. Kaya, hindi Pero sabi ko, kinakailangan kumonekta ako at malaman din ninyo. Ito po. So ngayon, ang plano mga kababayan,
No? Ito mas sinasabi ko, no? Ito yung talagang first hand talaga. So, ang plano, ipapublic na po talaga kung saan siya ibuburol. Para dun po sa mga tao nagmamahal, kay Mima Alicia, pwede niyo po siyang makita bago po siya dalhin dun po sa kanyang probinsya. Kasi, medyo mahirapan. Kunwari, gusto niyo sa probinsya niyo siya gustong puntahan, medyo mahirap kasi nga po, isla yung lugar nila. Oo. So, Diso Takeru is related to his ex. Hindi related sa ex. Hindi related sa ex. Actually, So, ang tinutukoy dyan, yung kinasuhan ni Mima Alicia na ex, no, na ex-boyfriend, yun, base po sa kanila. Bakit ko po kailangan paniwalaan yung mga sinasabi nila Takeru Miyamoto? Kasi sila, alam ko, sila yung nakikipag-ugnayan sa kapulisan po, mga kababayan, mga boss chief, sir. Sila yung talagang merong mga first-hand information na ganyan. Kaya kung sakali po may mga nakikita kayo na iba't ibang mga binabalita, pinopost, no? Wag basta-basta po maniniwala. Dito lang po kay Takeru Miyamoto, lalong-lalo na kay Boss Mike Cervera, yan po, diyan talagang 100%. Miski ultimo po ako, talagang nakarely lang po sa kanila eh. dapat di ko sinasabi ito pero ito kahapon, inaresto po si Kyle, yung boyfriend niya matangkad, inaresto kahapon. Tinanong-tanong kung may kinalaman ba siya sa nangyari kay Alicia. After nun, pinalaya din po siya kasi walang evidence. No, pero ngayon naman nag-uusap kami ngayon, merong pangyayari na mukhang ito nga talaga. Mukhang ito talaga. Kawawa yung bata sa totoo lang. Kaya yung dalawang lalaki na pumunta doon, alam nyo, ito. Oo. Wait. Kailangan ko explain yung dalawang lalaki. Doon po sa News 5, mga bossing, si Direk Gary De Leon, kaibigan ko, yung reporter ng News 5. Ano po, habang pinapanood ko yun, mga boss chief, sir, bandang dulo, kung titingnan nyo, may dalawang lalaki na pumunta daw po doon sa lugar. Actually, ang talagang makikita mo doon sa video ng News 5, pero ibinlurred nila yung mukha ng dalawang lalaki. Na ang sinasabi, galing daw po sila ng presinto, galing sila doon sa kapulisan, tapos humingi sila ng pahintulot sa kapulisan na umuwi kasi nga kinakailangan nila kumuha ng pera doon sa loob ng bahay para gagamitin doon sa Pampa Hospital. Okay, tuloy natin si Takeru. Yung dalawang lalaking pumunta doon na sa bahay nila para sabing kumuha ng pera. No? Yung isa doon, yung nakamask. No, ayun ang dapat tanungin. Yung masasabing siya yung involved, pero kailangan tanungin ng pulis. No? Grabe ang ginawa ninyo. Grabe ang ginawa ninyo. Grabe ang ginawa nila sa bata. Kasi para sa akin si Mima, 24 years old, alam naman natin na, ano na yan, adult na yan, 24 years old na yan eh. Pero si Alicia po kasi, galing probinsya. No, galing probinsya po yan. So, nung napunta ng Maynila, medyo na overwhelmed. Yes, correct. No, dito niya naranasan lahat ng sarap ng buhay, lahat din ng paghihirap sa buhay, naranasan niya dito. So, ganon. Kaya nga, eventually, napunta nga siya kay Mike. No? Pero mga babae po kasi, pag love life po kasi talaga yung ginawang rason, hindi na po talaga, mahirap na napakialaman yan. Oo. Have the suspected bosses been caught? Okay. Ngayon, tingnan ninyo. Nabasa ko po yung police report eh. Bibigyan ko ng clue. Okay, maniwala doon na yung nakaaway ni Alicia na na yung nagmumotor na sinisigawan niya May video din. Hindi ko pinanood yun eh. May nakita akong video. Akala ko naman yung ibang mga vloggers o yung ibang mga
nagko-content, akala ko kumuha lang sila ng video sa iba tapos ginamit para kay Mima Alicia. Meron pa ako isang nakikita, mga kababayan, na sa social media ikinakalat nila yung parang nagka-onsehan, something like that. Pero tingin ko po base doon sa kay Takero Miyamoto, yung nagka-onsehan hindi po totoo. The content lang yun. Kami yung nandito. No, kami yung nandito eh. No? Mukhang hindi sa poli. Sabi ni Ma'am Lynn Lata, hindi pinapasok ng may-ari sa bahay yung dalawang lalaki kaya wala silang nagawa. Tama din po. Napakagaling, gandang decision po nung ginawa nung may-ari ng bahay, no? Syempre nga naman, at least in case kung papasukin man, at least may kasamang mga kapulisan talaga at talagang magpapatunay na ito ay kamag-anak ng lalaki, pwede silang pumasok at kinakailangan na makuha talaga yung perang tinuturo ng lalaki dahil nga ipambabayad sa ospital. Pero dahil wala naman pong ganung kasamang kapulisan, walang kahit na mga bossing chipamo sir, tama yung ginawa nung may-ari ng bahay, hindi pwede. No? Hindi pwede. Politics. At ako'y nagulat talaga. Sinasabi ko sa inyo, ako'y nagulat nung kinukwento. No, na ito yung posibleng dahilan, no? Okay. Buti nga kamo, wala si Koy dito eh. Kung nandito si Koy, swerte nyo pala pag nandito si Koy. Baka may kwento niya na sa inyo. No? Kasi saan kasi baka maligaw kasi yung baka magtago. Oo. So, ito. Paano ba sasabihin yan? Asan na ba ako? Nawala tuloy ako. Pasensya na nawala ako. Dali, habang nawawala si Takero Miyamoto, ako po mga kababayan, personal kong nakasama si Mima Alicia. Kumbaga siguro mga 3 beses. Kada bisita, kada uwi natin. At saka po yung bago kami bumalik ng Cayman Islands taong 2021, nakasama ko yung bata na yan. No? Kaming 3 nila Takero Miyamoto, sila Boss Mike Cervera, magkakasama po kami. Noong kinakasuhan ni Melquiades Robles, si Maharlika, nandun din po kami, mga kababayan, na habang nanonood kami nung interview, nung press con ni Melquiades Robles, nandoon din po kami mga boss chipamo sir. At isa pa nga ako doon sa nagtanong yung bata, alam niyo ho yung yung jolly, mapaglaro pero smart, bibo. Lalo na pagdating sa mga ganitong bagay. Lalo na pagdating syempre sa politika. Kagaya ho niyan, araw-araw po nating napapanood si Mima Alicia. Talaga namang yung mga ibinibigay niyang komento, mapapahanga po tayo mga kababayan. Di ba? Mabait siya, makwento, yung typical na mapaglaro pa ho, mga boss chipamo sir. Ganon ko nakikita si Mima Alicia. Kaya nga sabi ko napakabata nito, lalo na sa political vlogging, pero yung utak pwede ko sabihin siguro mas lamang pa sa aming lahat yung pagiging matured ng utak niya pagdating sa politika ho, mga kababayan. Nawala ako. Ayun. So, yun nga yung point natin. So, sa Wake pala, ang plano pala sa Wake, ipapublic daw nila. Sabi nila kanina ipopost daw kung saan daw. So, hindi nyo na kailangan magtanong ng vlogger para makita pa si Alicia sa huling pagkakataon. Ipopost na lang namin kung saan. Pero sa Quezon City. Sa Quezon City yan. So, Monday hanggang Wednesday, doon si Alicia. So, balik tayo doon sa dalawang lalaki. O nga. Sabi ni Christina Catherine Garcia, yung ginawa kay Mima, di gawa ng pangkaraniwang tao dahil ganyan din ang ginawa kay Ka Percy Lapid. Doon po sa mga nag-iisip na politika po, mga kababayan, yung nangyari kay Mima Alicia, base po dito sa kaibigan natin na si Takero Miyamoto, mga bossing, ay
hindi ganun kalalim ang ebidensya at hindi ganun kalalim na relate ang politika dito. Kaya ayaw po natin mga kababayan na kaninang umaga nag-vlog ako at ang sinasabi ko baka si Dado ay isa sa suspect no ni kay Mima Alicia kasi yung tao na yun kapag nag-vlog biruin mo ang sinasabi sisilaban daw po yung mga vloggers na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, unang papasok sa isipan natin mga bossing baka isa ito. Tinotoo yung mga pagbabanta. Kaya yung mga pagbabanta po, lalo na kayo, mga DDS, dyan sa comment section. Kami, sanay na kami dyan eh. No? Pero eto, maging leksyon din sa inyo. No? Maging leksyon sa inyo. Bakit? Kagaya nun, mukha namang yung itsura ni Dado, uto-uto lang yun. Pero kahit pa paano, yung tipo bang sindakan, ngaragan, daragan lang sa YouTube or sa content. Ano po, pero mapapaisip ka, baka itong tao na ito ang nagpatira, ang nagpayari kay Mima Alicia. Kaya kayo, bawas-bawasan nyo. Tama si Atty. Claire Castro. Ano po? Tama si Atty. Claire Castro na tigilan ninyo yung pagbabanta na yan. No? Yung pagbabanta na akala nyo, ay pagbabantaan ko tong vlogger na to, wala naman magagawa kasi hindi naman ako kilala or whatever na. Kaya tigilan nyo, baka mamaya madamay kayo, masama kayo. Although yung ano nyo is yung mga sinasabi nyo pangkalukuhan lang, pagpapasikat lang. Di ba? Oh. Sabi, may nag-ano dito, may nag-comment. Sabi dito ni AI, JDKDA, huwag kayong magmura. Kami mga vloggers na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, nakasuporta sa gobyerno ng Pilipinas. Siguro pagka nagmura ako, expression lang yan naman gano'n, no? May PI din ako. PI naman, no? Pero hindi yung rekta na kagaya ng mga DDS vloggers. Yun. Talagang yun ang mga mana sa tatay nila. Di ba, mga kababayan? Ulitin ko. Hindi tayo kagaya ng mga DDS vloggers na miski alam na nila kung ano yung katotohanan ay ididiin nila para lang doon sa kanilang sariling motibo. Sa base po dito kay Takeru Miyamoto, mga kababayan, walang malalim na ebidensya o masyadong malayo ang politika dito sa nangyari kay Mima Alicia. Wala. Okay. No. Message yung baby ko, nag-message yung baby ko. Tingnan ko nga. Wait lang. Sabi ni Nemesio, malabanan, yan na nga ang kawawang Dado, puro pagbabanta sa kanya, lahat ang sisi, di ba? Huwag kayong magmura kasi weapon yan ni Satanas, di ba? Tayo naman, meron, bilang tao lang din tayo, meron tayong mga ekspresyon, pero napagmumura, pero hindi yung mismong talagang dinidirekta natin sa tao. Sabi ni Jinx, asan si Jinx? Hindi ko makita. Sabi ni Jinx, kung uuwi ka dito sa Pinas, Sir Mark, at makita mo si Jay Gorilla, pakipektusan mo nga. Yung gigil ako sa hype na yan. Ay, Diyos ko po. Napanood ko nga Napanood ko, may nagpasa sa akin nung video nung yun nga, no? Tsaka ni Banat Bay, putik na yan. Sabi ko, iba talaga. Iba talaga ang ugali nitong mga ito. Pero mo, may namatay na. No? Yung kumbaga, tayo bilang tao, mahilig tayo sa mga bardagulan, mahilig tayo doon sa asaran talaga, yung sa, dito, di ba? Sa, bardagulan. Sa YouTube, sa Facebook, etc. Kumbaga, patay na yung tao, bumabanat pa din sila. Bumabanat pa. Tayo bilang tao, ang normal natin gagawin, okay na. Wala na, yumao na, yung tao, irespeto na natin. Merong mga nasabi, merong mga nagawa, pero nandoon pa din yung, wala na, stop na tong na to. No? Stop na itong bardagulan na ito, stop na yung ganito. Patay na
Pero sila, iba. Grabe, mga kababayan. First time kong nakakita ng mga tao na patay na, pero dahil kalaban nila sa politika, eh, binabastos pa din ho nila. Tayo, mga bossing, dyan sa mga DDS vloggers, meron pong mga yumayao dyan. Ano? Meron pong mga namamatay dyan. Pero, ano po ang sinasabi natin? Rest in peace. No? Kumbaga, nakikiramay tayo sa pamilya. Ganun eh. Pero sa kanila, ibang klase. Sila Boy Banil. Oh, Okay. Ngayon ganito, mm. Naghahap. Tumatawag kasi yata ako nung mga part na naghahang si Takeru Miyamoto. Yan ho yata yung tumatawag ako eh. mukhang alam na namin. No, sa totoo lang, mukhang alam na namin kung ano totoo nangyari kay Alicia. Yung lalaki po na pumunta doon sa loob, hindi po kamag-anak yon nung boyfriend ni Alicia. Hindi yun kamag-anak. Di ba sabi nung report sa News 5, di ba? Na meron dalawang lalaki na gusto pumasok sa loob Correct. dahil may kukunin daw na pera sa loob. Oo, dahil kamag-anak daw ito ng lalaki. Hindi po totoo yun. Ang hinahanap nun mga kababayan, ebidensya. Anong ebidensya yon? Kontrata. Op. Okay. So, I gets nyo na, no? Ayan po yung pinasok ni Alicia. No, may mga kontrata na siyang mga pinasok kasi. So sa madaling salita, negosyo. Ano po? Negosyo. Merong mga nagsasabi, lalo na po, doon sa side ng mga DDS, garapal kasi. Masyadong sugapa sa pera. Mga kababayan sa mundong ibabaw na ito, kapag ka natutunan nyo po yung, hanapin nyo dyan sa YouTube, no? Ito ang nakapagpamulat sa akin, lalong-lalo na po sa negosyo. Hanapin nyo po dyan sa YouTube, yung title yung content na ang title is, saan napunta ang pera ni Juan? Ano po? Mga kababayan, sa mundong ibabaw na ito, hindi sapat ang isang trabaho. Hindi sapat ang isa lang ang pinagkakakitaan. Mga bossing Chief Amo, sir. Si Mima Alicia, magkausap kami. Hindi na nitong mga nakaraang mga buwan, naging busy siya doon, no, naging busy sa boyfriend, ako busy naman din po ako sa negosyo natin, mga kababayan. Nandiyan yung bilang kuya. Minsan humihingi ng payo. Hindi naman humihingi ng payo. Pero sasabihin niya, okay no, kasi nakakapag-vlog ka tapos meron ka pang ibang pinagkakakitaan na negosyo. Kasi para maging financial freedom ka ho, mga bossing Chief Amo, sir, hindi sapat ang iisang pinagkakakitaan eh. So, lagi kong tinuturo sa kanya, may sinasabi ko sa kanya na i-invest mo kung ano man yung kinikita mo sa YouTube. Ilagay mo sa yung tipong hayaan mong yung pera mo ay gumawa ng pera para sa iyo. So sa madaling salita, i-invest mo sa negosyo, yung tipong magtayo ka ng negosyo mo, pagkakaabalahan mo, kung sakali na itong YouTube ay mawala na, biglang ma-erase, meron kang pagkakakitaan pa din, tuloy pa din ang buhay mo. Tuloy pa din kung ano man yung mga ginagawa mo sa buhay. Ako mga bossing, 1, 2, 3, 4, mga kababayan, yung kahit papaano ay source of income ko. Isa, para sa gastusin sa buwan-buwan. Ano po? Isa naman para sa luho. Isa naman para sa ipon. No? Isa naman ay kung saan. Pero ganun ho, mga kababayan. Pero syempre, kaakibat po niyan is yung aalamin mo lahat ng papasukin mo. Hindi, lalo na yung mga masyadong imposible sa katotohanan, medyo
aalamin mo at magtataka ka muna. Aaralin mo muna. Hindi yung basta, o sige, pasok. Di ba? Okay. Gusto kong ikwento sa inyo eh. Gusto kong ikwento sa inyo. Pero, sa ngayon, ang pwede ko lang talaga sabihin, buti nga wala si Kuy, no? Kung nandito yun, baka nag-vlog na yun, kinuwento na sa inyo. Pero, ang gusto ko lang sabihin dito, no? Na, doon sana mapunta yung investigasyon. Doon po sa dalawang lalaki na pumunta. Oh, wow. Oo. Madali lang hanapin yun. Oo. Kilala namin yung babae. Sinama niya pa nga sa birthday eh. Grabe, sinindikato nila si Alicia sa totoo lang. Kawawa yung bata. Oo. Wait lang ha. Live chat. Hindi ko mabasa yung comment. Dito nga magbabasa. Oo. Para mabasa ko yung mga comment ninyo. So, Wait lang ha. may damay pang babae. Ano po? Sabi ni D-Reels, parang maraming bigla-biglang pinasukan si Mima na negosyo agreement contract in her name. Sabi ni D-Reels. Ayun. Tingin ko, base po doon sa kwento nila Takeru Miyamoto, ay malaking parte yung negosyo. Pero ulitin ko po, mga kababayan, sila yung mas nakakaalam dyan. Sila yung mismo dyan. Kaya, kung sakali man na mag-update tayo bukas ng umaga, manggagaling pa din po sa kanila. Sa ngalan ng pag-ibig, Mima serves as collateral damage, sabi. Tsaka yan, medyo si Mima kapag yung pag-ibig, no? Siyempre, nakakakwentuhan din po natin minsan, ganyan niya, medyo marupok. Paano ba? Marupok. Hindi naman siguro masama sabihin yung marupok or masyado siyang mapagmahal, mga kababayan.